May iba't ibang method tayo for solving first-order differential equations. At isa sa mga method na to ay yung separation of variables. So, ano ba ito? For example, meron tayong given na differential equation na m of x and y dx plus n of x and y dy is equal to 0, where m and n are both functions of x and y. So, kapag kaya nyong i-separate yung mga variables, like, yung dx, ang kasama niya lang ay function ng x alone, at yung dy, ang kasama niya lang ay function ng y alone. Ibig sabihin, meron kayong variable separable. So, kapag na-separate yun ng mga variables, pwede nyo nang integrate yung above equations. So, kapag na-integrate nyo na, yung makukuha nyong equation ay yung ating general solution ng ating given na TE. Example, solve xy cubed dx plus e raised to x squared dy is equal to 0. So, ang aim natin dito ay ma-separate yung mga variables. So, yung dx, dapat ang kasama niya lang ay function ng x at yung dy, ang kasama niya lang ay function ng y. So, doon sa first term natin na xy cubed dx, ano yung problema natin? So, nagkaroon tayo ng function ng y, which is y cubed. So, anong gagawin natin para matanggal yung y cube? So, i-divide lang natin yung buong equations ng y cube. Next, dun sa second term naman natin na e raised to x squared dy, so anong problema natin? So, yung dy may kasama siyang function ng x, which is e raised to x squared. So, paano natin matatanggal yon? We just simply divide the whole equation by e raised to x squared. So, i-simplify na natin. So, we have x dx over e raised to x squared plus dy over y cubed is equal to 0. So, dahil na-separate na natin yung mga variables, pwede na tayong mag-integrate. So, itaas lang natin yung e raised to x squared at saka yung y cubed. So, we have integral ng x e raised to negative x squared dx plus integral ng y raised to negative 3 dy is equal to 0. So, paano natin ito integrate? Anong gagamitin natin? So, naalala nyo pa ba yung ICE ninyo? So, kailangan magaling na kayong mag-integrate. So, anong gagamitin nating formula? So, kaparehas siya o kamukha siya nung ating exponential integration, which is integral ng e raised to u du is equal to e u plus c. So, anong gagawin natin u dito? So, ang u natin ay negative x squared. Ang du natin ay negative 2x dx. So, anong problema natin? So, ang problema natin, kulang tayo ng negative 2 dun sa loob ng ating integral. So, anong gagawin natin? Dahil kulang ng negative 2, maglalagay tayo ng negative 2 sa loob. So, dahil maglagay tayo ng negative 2 sa loob, kailangan natin maglagay ng negative 1/2 sa labas. So, we have negative 1/2 times the integral ng negative 2x e raised to negative x squared dx. So, ito ay integrable na. So, pwede natin gamitin yung formula ng exponential integration. So, ito naman, paano natin ito ma-integrate? So, gagamit tayo ng general power formula. Ayan. So, alam nyo na yung gagamitin yung formula. Ayan. So, we have negative 1/2 e raised to negative x squared. So, plus y raised to negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 is equal to c. So, bakit biglang may sumulpot na c doon? So, alam natin na kapag meron tayong indefinite integrals, mag-add tayo ng arbitrary constant. So, doon sa first integral natin, meron siyang plus c. Doon sa second integral natin, meron ding plus c. So, yung mga arbitrary constants ng first at second integral natin, pwede na natin pagsamahin at sabihin na ito ay equal sa c. Yan. So, simplify. We have negative 1/2 e raised to negative x squared plus y raised to negative 2 over negative 2 is equal to c.
So, simplify, pwede natin i-multiply both sides of the equation ng negative 2. So, we have e raised to negative x squared plus y raised to negative 2 is equal to negative 2c. So, yung negative 2c, pwede natin sabihin na is just simply equal to c. Kasi nga, constant naman siya. So, itong nakuha nating equation ay yung ating general solution ng given na DE. Next example, solve dr over dt is equal to negative 4rt when t is equal to 0 and r is equal to r sub o. So, meron tayong differential equation ng dr over dt is equal to negative 4rt. So, anong aim natin? Ma-separate yung mga variables. So, paano natin ma-separate yung mga variables? We just simply multiply the whole equations by dt over r. So, anong matitira? So, we have dr over r is equal to negative 4t dt. So, dahil na-separate na natin yung mga variables, pwede na tayong mag-integrate. So, ano ba yung integral ng dr over r? Yan. So, pwede tayong gumamit ng integral ng du over ui equals sa ln u. So, we have ln r. So, ano naman yung integral ng negative 4t dt? So, pwede tayong gumamit ng general power formula. So, we have equals negative 4t squared over 2 plus c. So, simplify, we have ln r is equal to negative 2t squared plus c. So, ito na yung ating general solution. So, ito ba yung solution na hinahanap natin? Hindi. Bakit? Kasi meron tayong given na initial conditions, which is when t is equal to 0, r is equal to r sub o. So, anong gagawin natin? Dahil may given na initial conditions, kailangan natin kuhanin yung value ng c. So, we have to solve for c. So, when t is equal to 0, yung r is equal to r sub o. So, itong given na initial conditions, we just simply substitute it to the general solution. So, we have ln of r sub o is equal to negative 2 times 0 squared plus c. Therefore, yung c natin ay equal sa ln of r sub o. So, dahil meron na tayong value ng c, pwede na natin itong i-substitute sa ating given na general solution. So, ang general solution natin ay ln r is equal to negative 2t squared plus c. So, ang c natin ay equal sa ln of r sub o. So, pwede na ito na yung ating solution. Kaya lang, pwede pa din natin itong i-simplify. Pero kung ayaw nyo i-simplify, okay lang. Pero simplify natin. Try natin i-simplify. So, pagsamahin lang natin yung mga ln. So, pwede natin i-transpose yung ln of r sub o. So, we have ln r is equal to ln of r sub o is equal to negative 2t squared. So, properties of ln. So, we have ln of r over r sub o is equal to negative 2t squared. So, we put base a to the both sides of the equation. So, we have e raised to ln of r over r sub o is equal to e raised to negative 2t squared. So, properties ulit ng logarithm. So, yung e raised to ln of r over r sub o ay simply r over r sub o is equal to e raised to negative 2t squared. So, cross-multiply natin yung r sub o. So, we have r is equal to r sub o times e raised to negative 2t squared. So, itong equation na nakuha natin ay ang ating particular solution. At ito yung solution na hinahanap natin dun sa given DE natin. So, ito na yung sagot natin. Example number 3, solve y ln x ln y dx plus dy is equal to 0. So, itong given DE natin, kailangan natin i-separate yung mga variables.
So, dun sa unang term natin na y ln x ln y dx, anong problema dyan? So, ang problema, nagkaroon tayo ng function ng y, which is y ln y. Diba? So, anong gagawin natin para mawala yung y ln y? So, we just simply divide the whole equation by y ln y. So, dun sa next term natin na dy, may problema ba doon? Wala. Ayan. So, dahil wala namang problema, so, i-simplify na natin to. So, we have ln x dx plus dy over y ln y is equal to 0. So, dahil na-separate na natin yung mga variables, pwede na tayong mag-integrate. So, paano natin to integrate yung integral ng ln x dx? May idea ba kayo? So, sa IC ninyo, ito, pwede natin ito ma-integrate by using integration by parts. So, ano yung magiging u natin? So, ang u natin ay ln x, ang dv natin ay dx. So, dahil may u na tayo at may dv na tayo, kunin na natin yung du. So, ang du natin ay dx over x. Ang v natin ay x. So, ibig sabihin, meron tayong, ang integral ng ln x dx ay uv. So, ang uv natin ay x ln x minus integral ng v du, which is x times dx over x. Plus, ano naman yung integral ng dy over y ln y? So, ito, para madali nyo ma-visualize kung anong gagamitin nating formula, pwede natin i-write as integral ng dy over y over ln y. So, mapapansin ninyo, pwede siyang logarithm, right? So, yung u natin is just simply ln y. Ang du natin ay simply dy over y. Dahil, yung denominator natin ay exact differential niya yung nasa numerator, ibig sabihin, meron tayong logarithm. So, ibig sabihin, yung integral ng dy over y ln y ay simply ln ng ln y is equal to c. So, tapos na ba tayo? Hindi pa, kasi meron pa tayong i-integrate. So, we have x ln x minus, so, pwede natin makancel yung x. So, integral ng dx ay x plus ln of ln y is equal to c. So, itong nakuha nating equation ay yung ating general solution sa ating given DE.